since ikaw ang unang-unang gines ko, and yung pa yung pinaka-beginner na trial nitong podcast. Sa mga families and friends mo, anong comments yung natanggap mo dun sa episode natin? Parang, sa karamihan naman, hindi naman sila ganun ka-surprised sa mga pinagsasabi ko. Parang alam naman nila na medyo weird naman talaga ako dati. Parang ibang side lang nakita nila sa akin. Lalo na yung mga iba kong katrabaho. Kasi madalas kasi paloko-loko ako sa workroom dati, yung ganun. Tas parang nakikita nila na mas, parang kaya ko pala maging seryoso ng di oras. Kaya medyo ganun talaga yung reputation ko sa, pag hindi ako kasama yung mga kaibigan ko, yung mga co-workers ko outside, na parang feel nila hindi ko sinaseryoso masyado yung life. Pero pag tinanong naman talaga nila, yung mga, at the very least, yung mga nakakainuman ko, yun talaga, parang kaya ko talaga maging seryoso. Tapos sa mga estudyante ko naman, nung mas hindi ko na sila naging teacher, mas halata naman nila parang mas may chill naman akong side. Pero alam nila kasi sa akin na parang sobrang strict ko palagi. Pero pag nakausap ko daw nila talaga ako, parang ibang version lang ako nung nasa classroom. Yung seryoso pa rin yun, pero mas chill, mas kayang kausapin, yung ganun. Kaya yun yung parang general, parang comment ng mga iba. Parang kung anong side, depende kung paano nila kinikilala sa buhay. Parang ibang side yung na-experience nila doon. Gano'n, no? Kaya parang, ayun naman, masaya naman. Kasi yung sa naging kwentuhan natin nun, parang yun yung pagkakakilala ko talaga sa'yo. Na, tayo, yung mga medyo nerdy side na talagang kung ano-anong seryosong topic yung napapag-usapan. Pero at the same time, may sense of informality pa rin naman yung naging kwentuhan natin nun. Ito pala, matanong ko lang bilang isang teacher. Kasi, kung di pala nila nalalaman, isa yan sa medyo pangarap ko na maging teacher, maging prof, or basta gusto ko magturo in the future. Bigla ako nung kailan nagda-daydreaming ako kung paano ba pag naging teacher ako, para lang paanong style na gagawin ko. Bigla ako naisip. Kasi dati kami yung makukulit kami yung sobrang kukulit sa school yung talagang umiiyak yung teacher. Tapos bigla ako naisip, kung ako kaya yung magiging teacher, paano ko i-handle yung mga sobrang kukulit tsaka titigas na ulo na estudyante, at kaya ko ba yun? Ikaw, paano mo i-handle yung mga sobrang difficult na estudyante? Kasi talagang yung kasi merong maingay lang, pero meron yung medyo nasa coop side ng mga bata Depende. Parang madalas kailangan mong kilalanin yung sarili mo. Kasi madalas, nung nagsimula ako sa pagtuturo, wala pa akong sariling ako. Parang kailangan ko ituro kung paano nagturo yung mga paborito kong mga teacher. So parang inuna ko lang yung style nila. Yung parang, ito yung mga paborito kong teacher. So kaya ito yung gagawin ko. Pero doon sa mga medyo bandang pangalawang year ko ng pagtuturo, doon talaga yung mas naging ako yung style ko. Kung paano ako magturo, paano ako magdisiplina, ganun. At depende sa konteksto Kasi mahirap Kasi yung tinuro kong grade levels nung una, co-ed. Iba yun sa iba yun sa pagturo ko sa old boys. Kasi nung nasa all boys school kami, yung mas rinirespeto naming teacher, yung mga alam naming gago, pero alam nilang seryoso sila. Parang yun parang may, unfortunately may parang element ng pagka-alpha yung kailangan. Yung parang kailangan mong paniguraduhin na hindi lulusot yung kagaguhan nila sa classroom. Kumbaga, gago rin ako dati. Alam ko yung mga trip na yung mga ganon, yung bali ganon kapag pag all boys. Pero pag co-ed, mas iba yung timpla mo Iba yung timpla mo kasi parang, despite the fact na parang yun nga, may pinanggagalingan kong all boys school, may gender differences talaga at sex differences. Kaya parang dapat mas mellow yung disiplina. Pero sa akin, depende sa grade level na handle ko. Kung grade 10, 11, 12 o sa mga mas nakakatanda sa atin yung second to third year, fourth year high school. Para sa akin, para disiplinahin yung mga taong gago, papayagan ko sila manggago. Pero yung tipong point na kapag alam nilang nanggago sila, may consequences. So talagang medyo weird to, na pinagtatawanan ko yung mga pinaggagawa nila. Kasi parang wala kailangan may experience mo yung consequences ng ginawa mo. Tapos pag nangyari yun, tatawa na lang ako. Tapos sabi ko, sino tanga? Kumbaga, hindi ka naglagay ng emotions dun sa pag-handle nun. Kaya parang sila. Parang wala Parang ito yung magiging natural consequence At madalas,
doon natututo yung yung bata. Kapag may karanasan sila na yung ginawa nilang bagay na to, may consequences. Yun talaga. Kaya yun yung mahirap magtuturo sa'yo. Pero syempre, may onting guidance since high school teacher ako dati. Parang may onting guidance pa na parang hindi tulad sa pagiging college na parang almost pinapayagan ka makapabaya Pero sa high school, parang may certain guidance ka pa. Kaya yung sakto doon, kapag alam mong kinukupal ka ng bata, yun nga, may experience na consequence, nandun ka para saluhin sila. Para pag nangyari yung consequence na yun, sakto, parang yun yung teachable moment na, dahil ginawa mo yun, yan yung nangyari, diba? Yung gano'n. Tapos parang kapag tapos depende rin sa sa pagdisiplina. Pag may mga parang nanggagago sa class, yung may mga side comment, yung gano'n. Kailangan may skill ka as a teacher na kailangan mabilis rin utak mo Na parang kaya mong magsabi ng panggago rin pabalik. Pero basag pero hindi ka magbumura. Parang sasabihin mo, parang isa-sarcastic mo sila. Kasi pag nakuha mo yon mas hindi sila parang ay shit, talo sila sa asar. So parang depende sa sa batch talaga, iba-iba talaga. Pero yun yung personally paano ako magdisiplina. Pero pag mas bata, lalo na mga grade 8 pababa, first year high school pababa, kasi handle ko yung mga levels na yun, mas direkto yung disiplina. Talagang rare lang ako sumisigaw, pero kapag may napapagalitan talaga akong buong klase, talagang napapanigaw ako ng 1-2 beses. Tapos parang sobrang seryoso yung class. Takot sila. Oo, ganun. Kasi minsan ganun yung timpla Kasi parang since mas bata sila, hindi sila masyadong nagre-respond sa medyo witty ka. Hindi sila masyadong nagre-respond kung sarcastic ka ng slide. Kasi mahirap pa yung pag high school parang pwede na yung tropahan vibes sa elementary. Oo, pero yun ngayon yung mahirap kasi dapat rin actually turo sa amin sa eduk. Bawal rin kasi masyado kong sarcastic. Kasi pag masyado kong sarcastic, imamana yun ng estudyante mo at madadala rin yun sa ibang teacher. So, depende talaga kung saan mo siya i-apply. Kaya parang, yung number 1 talaga as a teacher, kailangan mabilis ka mag-isip on your feet. Tapos parang, makukuha mo lang yun sa experience. At least in terms of disciplina, ganun Tsaka hirap din talaga ng trabaho ng teacher pag inisip mo. Parang may nasa 40 anak. Sa inyo ba, ilan bang bawat isang klase? Ilan ng... yung hinandle ko dati sa mas malaki kong school, mga 30 hanggang 40. Diba? Dami. Mas mahabang araw, mas mahabang, kunwari kung advisor ka, mas mahabang panahon na kasama mo sila kaysa sa mga magulang pa nila, diba? Oo, kaya parang, yun nga parang, ang hirap kasi parang parent ka, tas parang counselor ka rin, pero ikaw rin yung nagiging, parang sinasabi niyo, judge, jury, executioner ka rin. Kasi ikaw rin naghuhusga sa grades nila. Kaya mahirap parang, mahirap para sa kanila makitungo sa'yo minsan. Kaya parang importante talaga yung teacher-student rapport. Pero kailangan marunong ka rin mag-set ng professional boundary. Kasi at the end of the day, parang kung ititingnan mo sa isang business standpoint, kliyente mo sila Kliyente mo sila. Kaya parang bawal ka talaga mag-forge ng super personal relationship. And feel ko yun yung unang mali ko as a teacher. Parang yung first batch ko of students, masyado akong naging close. Masyado akong trinopa. Yung tuloy, para may mga times na feel ko, hindi ako nagiging fair sa pagbigay ng punishment o sa pag-apply ng rules. Kasi parang, parang naging kaibigan ko yung iba Parang, yun yung una kong mali. Kaya parang after nung first year na yun, medyo mas nag-tone down na ako sa pagiging pagtatropa. Pero kaya dahil doon, mas at least dun sa dati kong school, nagka-reputation ako na parang ba't ang close ko sa una pero sa susunod na batches hindi na. Kaya sa akala nila dati na parang, kasi paborito mo yung batch na yun. Sabi ko hindi. Dahil natuto ako sa batch na yun na dapat hindi ako maging kasing close. Kaya may parang nagkaroon na ng distance. So yun yung parang, pero kasi parang as a teacher or kahit sino namang tao, natututo ka sa pagkakamali mo. Oo naman, yun talaga. Oo. Kaya yun yung nangyari. Kaya parang, si tingin ng iba, paborito ko yung unang batch ko. Hindi naman. Katoon niya, naging kaibigan ko pagkatapos na sila mag-graduate yung mga yun kasi sila nag-effort na lumapit sa akin. Pero, nangyari yun dahil rin sa pagkakamali ko sa pagiging teacher na hindi ako nag-keep masyado ng may professional distance, pero siguro dapat mas matigas pa yun. Kaya after nung batches na yun, talagang mas separated. Mas detached ng onti yung approach mo. Tapos mahirap rin kasi, yung content ko, kasi dahil religion at philosophy teacher ako back then, parang, yung method ko dati sa pagtuturo ay
pagbibigay ng karanasan sa mga bata. Kasi Oo. parang sa filosofiya o kahit sa religion, hindi nagiging tunay yung lesson kapag wala silang karanasan. Oo, totoo. Pero ano ba yung karanasan ng isang high schooler? So madalas, nagkukwento ako tungkol sa buhay ko. At dahil sa pagkwento ko sa buhay ko, feel nila close sila sa akin. Oo. Pero sa totoo, hindi naman kami super close. Kasi parang nagiging, yung tinatawag nila Nagpapakita kasi ng vulnerability, parang ganun eh. pero kasi nagkakaroon rin ng, uso yung these days, lalo na sa mga YouTuber and stuff, yung parang nagkakaroon ka ng parasocial relationship. Ano yun? Parang yung definition nila sa parasocial relationship ay feel nung ibang tao, yung viewer, for example, na may relationship sila sa mga pinapanood nila. Lalo na sa mga podcaster, kasi may mga sinusunod na podcaster na parang lalo na yung mga nag-share ng personal life nila. Feel nila friends sila nung nagpa-podcast, pero sa totoo, hindi naman sila kilala nung nagpa-podcast. Kaya nagkakaroon ng parasocial. Yung parang parasite, hindi naman sinasabing masama yun, pero may mga tao na nagtitake na too far na feel nila kaya nila makipagkaibigan sa taong yun kasi ang dami nilang alam tungkol sa taong yun. Pero yung totoo, di ba, two-way street yung relationship. Oo. Kaya yung nangyayari dun sa iba, feel ko parang yun yung difficulty rin as a teacher na parang kailangan mo rin alalahanin na dahil nag-share ka ng sobrang daming kwento tungkol sa sarili mo, hindi pa rin yung tunay na relationship with them. Kaya parang kung kinokosyon lahat ng estudyante ko, kung gusto mo talaga makipagkaibigan after mag-graduate, kayo yung kayo yung lumapit sa akin. Kasi parang yun yung thing parang ang dami mo alam tungkol sa atin pero hindi to tuntay pa na full-blown friendship dahil hindi kita kilala. Diba? Parang hirap naman yung sa isang relationship kung isang tao lang nagbibigay, diba? Kahit nga sa kahit sa mga idol na musikero, ganyan. Diba? Diba? Parang ako, kunyari Beatles, parang alam ko buhay ng Beatles, pero parang... Sa totoo, diba, hindi mo talaga sila kilala. Oo, wala lang. Parang ganun rin sa, at least sa line of work ko, na parang kailangan may balance ka rin na, parang na-achieve dun sa ganung bagay, na parang hindi dapat alalahanin mo na yung guro mo, kahit nagpapakita sila ng personal side nila, sila yon. Pero at the same time, hindi yun tunay na friendship pa. Parang teacher-student pa rin yung relationship na yun. At feel ko parang yun yung important i-maintain throughout Lalo na especially kapag nasa school sila. Parang client mo pa rin sila. Kaya parang mahirap na balance Kanya rin yung na-realize ko. Kasi dati nung high school ako, may mga teacher kami yung first year at saka second year. Sobrang close namin yung mga kasi nung mga panahon yung mga bagong teacher din sila. Tapos talaga na pinaglalabang namin kahit sa mga sumunod na nilang mga klase. Talagang kami favorite ni Ma'am Reg. Kasi talagang kahit graduate na kami, kahit college na pagpupunta kami, sobrang close talaga namin. Pero parang, hindi ko alam kung sa mga sumunod, pero parang kami lang nga rin yung gano'n. So yun rin, kami rin nung nagsimula ako magturo, batch kami ng mga magkakaibigan na kakagraduate lang. Tapos lahat kami naging teacher. 4-5 kami nun Kaya ang gulo ng school. Hindi naman gulo na masamang bagay. Pero parang, grabe kami yung fresh grad na teacher. 21, 20 kami lahat. Tapos kami magkakaibigan. Tapos yung masaya para sa kanila, kasi teacher namin sila sa iba't ibang subject. So ako tuturo ng religion, yung isa nagtuturo ng social science. So magkakwento ako tungkol sa kaibigan ko yun. Tapos magkakwento siya tungkol sa akin. Tapos parang feel nila, shit, parang magkakaibigan talaga sila. Parang hindi lang sila magkatrabaho, pero barkada talaga sila. Barkada naman ata. Totoo yun. Totoo naman, barkada talaga. Tapos siguro yun yung parang nakatulong sa amin kasi parang napapakita namin sa totoo kung paano ba makipagkaibigan. Pero at the same time, mahilig rin kami mag-collab sa mga subjects may namin. May synergy yung lessons nyo, no? Oo, kagaya nung religion namin, pati nung social science. Sobrang laki ng synergy nakikita nila throughout yung sa history or sa economics, yung paano nag-i-inform yung religion namin sa pagtrato sa economics o sa history ng isang bagay. So parang sobrang ganda nung synergy namin. Lalo na yung mga barkada ko nun sa social science department. Kaya parang yun yung parang timplahan ng relationship na kailangan mong alalahanin sa teacher. Kaya feel ko, kaya mo naman. Pero yun yung may hirap Parang depende kung secondary ba o college yung pupuntahan mo na mag-affect talaga sa relationship. Ganda na sinabi mo kasi ako, di ba parang, syempre, pag nangangarap nga ako mga ganun, ang goal ko, maging close ko talaga sobrang lahat ng mga estudyante ko. Pagkaroon ako ng relationship talaga na talagang yung mabago ko yung buhay nila for the better. Para bang ganun na, pero yun nga, hindi rin pala okay na ganun. No, parang kailangan may distansya pa rin kasi parang yun nga parang sinasabi nga namin yung boundary natin yung
what makes us who we are. Sorry, parang to refer to Heidegger. Parang yung pag may jar, yung nag-make ng shape ng jar ay yung boundary ng empty space sa loob at sa labas. Gets, oo. At the same sa tao, 'di ba? Kaya parang 'di ba may mga sinasabi tayong ang hayop ka. 'Di ba? Yun yung parang insulto natin sa Pilipino, hayop ka. Kasi yung boundary natin sa pagiging tao at hayop, may separation yun eh. Parang may mga bagay na hindi dapat ginagawa ng tao na ginagawa lang ng hayop. Yes. Kaya parang yung boundary na yun, yung nagde-define kung anong pagkakaiba natin. Lalo na sa teacher-student, kailangan importante yun kasi parang may mga bagay na hindi mo dapat i-cross bilang teacher-student. Kasi yung boundary yun, what makes us who we are. Eh. 'Di ba?